Hello, happy Sabbath. Ako nga pala si MG Robert Rosales at ako ay gitigaan ng bahin sa topic na evangelism. Yan yung ating istadihan karong adlaw. O magsugod ta. As master guide, gina-expect yun sa tuwa na masabtan nato kung unsa ang pamaagi ni Jesus Christ sa pagsangyaw, pag-evangelize sa mga tao. Kay ka naman ang good ang foundation gyud sa atong pagiging Kristiyano o kanang paghimo nato sa mga serbisyo na pang mangitatag tao para mutuo kang Jesus Christ. So maugid ang ato ang mission as master guides. O kay ka naman good ay mag-reflect sa kinaiya ni Jesus kung unsay gyud yung mga pamaagi po niya, mga technique niya para kita ay dili maglisod o magiyahan ta sa ato ang mga misyon, no? O nag-ingon si Ellen White sa Minister of Healing na Christ method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingle with men. Yan yung mga pamaagi niya. Una, mingle with men. Ikadua ay his sympathy for them. Minister to their needs and won din their confidence. So unya atuan na siyang himay-himayin, no? Breakdown nato na siya para mas masabta nato. Ug ang kinalasan ay he bade them follow me. As a master guide, no, kita ay gina-expect ng tao, gina-expect ng church kana ng mga butang na makita sa tuan nakabalutaan na. Kanang kagwapuhan. Given na siya. Diba? So, pag sulod pa lang nimo dyan na naka-uniform ka, ay, given na gina siya. Ay, kanang gwapo gina siya. Oh. Kana mga gwapa gina sila. Oh. So, nanganak pa sa Ginoo, diba? Pero usahay, ang gusto makita sa tao, gusto makita sa church sa to. Kanang ato ang dedication. Katong atong knowledge pagdating sa pagsiservisyo para sa ministry. Yan gyud yung importante sa tanan, no? Kay maug yun yung number 1 natong reason nga naman nagmasigay ta. Gina-train ta para mahimot ang leader. So kung leader ka, bugat ang ato ang katungdanan ana. Sa karon mga aspirant pa lang. Pero puhon mahimo ng master guide. At kung nahimo na kang master guide, lahi na expectation sa tao sa imo ha. So dapat i-meet mo yung expectation na yun. So para hindi ka rin mapapahiya na baka kung ano yung nakalagay sa mga owners mo dyan, hindi mo alam. Dapat alam natin yan. At isa dyan, ang evangelism. Kung unsaon nato, mga pamaagi nato para kita makakontribute ta sa mga pagkuha sa mga hamiling kalag na naadiya sa kadiliman. No? Na kita ay isang instrument na hindi lang instrument kundi the ambassador of Christ. Imagine, no? Uniform pa lang nindot na samot na kaya ang knowledge na to, no? Kanang atong dedication, ang atong kasing-kasing makita sa tao. Talagang wala nang hahanapin pa, di ba? So, pero bago ta mag-proceed sa Christ method, ato sa nang tan-awon kung unsa ang mga gina-expect ng tao sa ato at least makabalutan, no? So, a master guide is trained to serve in community outreach. Makabaloy on tatana na yan gyud ang atong main outreach gyud. Hindi lang ta basta sa church magtudlo ta, hindi lang ta basta mag kumandiha kundi follower pa ta, no? Youth leadership and discipleship. Dapat na atay mga disciple kay magpalig-on man na sa ato kung na atay mga disciple, may mga sumusunod sa ato magpalig-on na sa ato ug maulo to maghimog mga binuang ano man ay mga nagtan-aw sa ato maong isa na siya sa pinakanindot sa tanan, no? Kanang naatay disciple ug siyempre ikaw ay leader ka, so dapat kabalo pod ka kung saan yung pag-atiman sa imong mga disciple. Pero is not hindi yan ang basta about sa church na to.
kundi abot po na sa community, no? Sa outreach. Kung unsa yung mga pamaagi nimo sa pagiging friend sa ibang tao na mga hindi Adventist. A leader must master guides, influence young people, church members, and the community. No? Community. Dili lang church member, kundi kasama community. Mga kailangan friendly ka sa labas din. A master guide should practice this well-rounded approach in mission work, youth ministry, and personal witness. Personal witness, ibig sabihin, dapat alam mo rin mag-Bible study. Mga simple lang, hindi katulad ng, hindi na kailangan ng sobrang lalim. Basta at least alam mo yung, kung ano yung pananampalataya mo. Baka tatanungin ka, uy, bakit 7th day kayo nagisimba? Tapos, o nga no, tanong ko rin yan. O, adi, wala na. So, dapat alam natin yung mga basic, no? Mga basic knowledge. Knowing and practicing this method makes their ministry relevant, compassionate, and effective. Makabalita sa method ni Jesus, effective yun ang atong mga pamaagi. Magkakaroon ka ng gugma, dili lang basta number. Uy, natay expected na gantong baptism. Pero syempre, hindi naman about baptism ang ato ang ano dito, kundi kanang mutabang ta sa buhat, no? Pero usahay may mga inana man. So at least kabalo mo may mga pagkakataon na mabutang ta dito sa isa ka lugar na grabe gyud dito na oy dapat kamo mga master kay dito tabang mo dito kay naatay goal, di ba? At least hindi lang basta ganyan, malalaman natin kung hindi lang basta work kundi kinasing-kasing na gyud yung ato ang pag-ministeryo. Okay? So, a master guide should know this method because it is the blueprint Jesus gave for winning soul. Ang main purpose talaga nato na master guide tayo ay to win soul for Christ. Yan yung number 1. Pero ito ay dapat nating malaman kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ para lahat yan. Yung master guide na yan na ito ang gina-expect sa toa ay matuma na to. Okay? So, ito yung Christ method. So, what is evangelism in Christ method alone? Christ in Christ alone lang talaga. Walang ibang method ang effective. Christ method lang. So, number 1, Jesus healed the sick. Ganun lang. Pero, siyempre, hindi naman tayo makakapagpagaling, no? Unless meron tayong gift, di ba? Pero at least alam natin yung healing, no? So, meron tayong mga usahay, di ba? Meron tayo sa mga masigay ka na, yung first aid nato, di ba? Yan. Isa yan sa pamaagi, no? Kaya nga meron tayong mga basic first aid, di ba? Sa swimming, di ba? Save lives. Hindi ka na nagwali doon, pero tingnan, uy, mga master guide pala yun, naluwas tong bata, kay kabalo sila mag-swimming. Di ba? Yun. Isa na yung mga pamaagi. Yan yung isa sa unang Jesus. Kabalo mo na ang healing ni Jesus Christ ay isa sa pinakadaghan na nasulat sa Biblia. No? Ang healing niya ay na iba't ibang tao, single ba yan o grupo ba yan ng tao ay nasa 37 na nabanggit sa gospel. No? At ang iba dyan ay pagpapagaling ni Jesus Christ sa buta, sa dili kadungog, sa mga pilay, apil na dyan yung pagkukuha ng kanang na-possess, di ba? Kanang mga broken hearted, gibiyaan. So, kasama na yung lahat yan. Kaya siyempre, ikaw gibiyaan ka pero nakita mo si Jesus Christ, nagkaroon ka ng paglaom. Diba? So, andun yan, tanan. O, pagbuhay sa mga patay, no? May tulo na gibuhay ni Jesus Christ, kanang yung anak sa tulo to kabuk, apil si Lazarus dito, apil yung anak ng widow, diba? So, sa lahat ay nasa 40 plus yung pagpapagaling ni Jesus Christ sa Bible. Kaya isa siya sa importanteng hakbang din. Kaya
Meron din tayong mga hospitals, di ba? Pag may mga dinala dun sa hospital natin, sanitarium, di ba? Merong nagwawali dun, may nag-aampo dito. Sa pinaagi anak na butang ay mailhan nila si Kristo. Makita nila ang glory kung unsa ang pag-ibig ni Jesus Christ. So, hindi ko alam kung mayroon tayong mga visitation, no, sa mga hospitals. So, as master guides, kaya hindi tayo naka-uniform, pwede tayong sumama sa ganyan. Jail ministry, sama tayo. Kasi isa yan sa katungkulan natin as master guides. So, he minister by healing physical sickness, showing compassion through act of healing. Sa Matthew 2 verse 24, and his fame went throughout all Syria, and they brought unto him sick people and healed them. So, dili lang dun sa lugar ng Jerusalem, Judea, kahit sa Syria, sa ibang bansa, pumupunta pa talaga dun sa para lang magpagamot kay Jesus Christ, patambal sa iyaha, at pinaagi ato nga butang nakita gyud sa tao na siya ay tinuod na anak sa Ginoo, no, the Son of God. So ang ikaduha, Jesus ministered to their needs. Kaya nga usahay, di ba, kana natay mga crusade, di ba, apil diha ang panghatag. Dili lang na siya basta panghatag kay nahulog lang na inana, di ba, pero muhatag ta sa mga tao para makatabang sa ila, kay para makadungog sila kana atong purpose diha. Muadto sila sa ato ang mga venue para makadungog sila. So isa sa mga nagpa-facilitate ang mga master guides. Usahay ang church nang hinahanglan ng tabang nato na mag-facilitate ana, kay siyempre mga member dapat kita unta ang pinakalig-on sa ato ang church. Kay kita man yung mga ambassadors, di ba? Kung nagluya ang church, di ka-appeal dito, nagluya ang kisa mga nagluya diha. Pero kita na mga master guides, always ready ta, di ba? Ganun ta ka in demand pagdating sa ministry. Madali tang matawag, kay well disciplined man ta, di ba? Na discipline ta sa atong training, well disciplined ta. So ganun kataas yung ating standard na kahit sa mga crusade ay ginatawag ta, kung wala ang mga imagine, di ba, bisita, mga kasagaran sa mga masigay, di ba, mga estudyante, no? Estudyante, iba teacher, di ba? Grabe ka busy, lalo matumong na weekdays kanang na klase, grabe ka busy. Pero kabalo ko sa inyong kasing-kasing ay naadi ang ministry, no? So pwede tayong umattend pagkatapos ng class. Kasi nura ba ang crusade? 30 minutes to 1 hour lang naman yan. Hindi, mag-facilitate tayo doon. Tapos, pagkita natin, hindi na tayo kailangan, sibat. Ganun lang kasimple. At least nakatabang. Kasing-kasing nato. Makita sa tao, sa Ginoo, ang kasing-kasing nato sa pagtabang sa buluhaton. Ma-appreciate na nila. E nga naman, kabalo sila na natay klase, bisita, natay mga project. Unya, makita ta sa crusade. Unya, katong mga gina-expect dito na makita, wala. Unya, kita na dito. Napakalaking impact. So, care for physical, emotional, and spiritual needs. Yan yung importante na mahibalaan nato. Maging mahinatagon ta. Natay ginagmay diya, sige lang good. Maigani mo hatag-tag, isa kitang tagaan, di ba? Lami kayo sa paminaw na kita naghahatag, isa kitang tagaan, di ba? Isa na siya sa style ni Jesus. Minister to their needs. Kanang remember mo kung nagpakaon siya, no? Actually sa Bible, kaduwa raman gimension ng pakaon, 5,000 at 4,000. Pero kung atong tanawon, kana na pakaon ay panagsa pero tibugol. Sama na. Panagsa pero kanang hindi siya kayo daghang kayo na mention ba, pero isa kabundakan hinana. So katong mga yung 5,000 na yan, mga laki raman na ang gimension, di pa kapilong bata, ang babae, no? Hindi pa kasama doon. Oh, pero imagine. Pero di ba sa census mas dagan ng babae, so more than 10,000, 15,000 siguro 'yun.
20,000 takabalo, pero gipakita na sa Ginoo kung unsa siya ka gamhanan. So maghihinatagay ta, maghatag ta sa uban, no? Kanang simple ra. Atay mga contribution diyan. Sige lang, good, basta naa. So Jesus fed the 5,000 showing care for their hunger. So practical ministry, open hearts to the gospel. Kay sabi nga 'di ba, ang stomach daw ay daan para sa kasing-kasing. Hindi ko alam 'yan, ano ba 'yan? Basta ganon. So kung papakainin mo yung tao, magiging open yun sa'yo. Kaya nga nung isang araw ay may nakita akong beggar, homeless na gutom. So binigyan natin, so mas sobrang saya. Pero sa iyo, sa sarili mo, ano ba yan, nagilty ka pa kasi konti lang yung binigay mo. So pero at least 'di ba, nakahimutan ng mga butang na simple pero dako na kayo sa ilaha. So ang ikatulo ay sympathy with people. Sa buti pa sa buti, anak, makakita ka ng tao sa labas, ay sus, kana sila hindi mga sympathy, pero bisag mo sa ikaw, no? Di na sila mga luwas pa. Dapat ma-change na to atong mindset. Pag mutanaw ta sa ubang tao, luoyan nila, uy, pa sila kabalo sa kamatuoran. Sakay pa maagi na to para mamis ato na silang mensahian. Inana ba? Mutanaw ka sa mga tao as if na mag-end of the world na nagkaroon ka ng deserve ito na sa akong ako ni. Andun yung awa. Nagsympathize ka sa ilang mga kahimtang. Kay diha mang magsugod ang response sa imuha. Magsugod man na sa pagtanaw nimo, naluoy ka, nakabalo ka sa mensahe. Diha naman mag-response ang imong kalawasan diha. Kung unsa imo ang himuon para sa ilaha, kay awa ba. Pero pinaagi gani sa saktong paguna-una, aya pa na nimo mahimo sa ubang tao, no? Pero kinahanglan gyud na enter into the life struggle and compassion sa mga friend, sabi na itabo sa imong kinabuhi. Importante kay na sa natay communication sa mga taong samot na wala sa ato ang lahi ang atong sa pananampalataya sa ato, no? In katulad nga kami, no, naging layman ko ng pila ka tuig diya Valencia, ay matumi sa laing-laing balay na ay mga time na dili kinahanglan ng Bible study, kinahanglan lang na makaistorya ka sa kanila. Sa may tabo, akong asawa, inana, maminaw ra ka sila, maminaw ka. Yun ang kinahanglan nila, manggod, na ay maminaw sa ilaha, na nagpakita gyud na ikaw interested gyud ka sa ilang kinabuhi. Kay once na mo-open na sa imuha, maging friend mo ana. Kay once na maging friend mo ana, kung may study na mo, open na kayo na siya. Importante ko na sympathize with people. Kay i-friend na nimo sila. Pag na-friend na nimo, bisag unsang imong iyaw-iyaw diya, mo dawat na sila. Pero pag dili mo friend, niya ay kabalo ba mo? Inani ang insakto. Dili na maminaw sa imuha. Huyo. Pero kung friend mo, maminaw pa, merendahon, pagod ka. Nag-share na ka, busog ka pa pag uli. Inana ba? So, kinahanglan nimong ipakita ang pagiging maawain sa mga tao. Maminaw ka, dapat seryoso ka. No? So, yan yung ikatulo na karakter ni Jesus sa mga tao. For we have not a high priest which cannot be touched with feelings of our infirmities. Naluoy gud ang Ginoo kung usay kahimtang nato sa atong pagkakasala dito sa kalibutan. Kaya nga yun yung his sympathy draw people closer to him. Nakita ng tao kung unsa siya kaseryoso na ang gusto niyang iluwas yung mga tao. Mauniduol gud sa kanya mga tao. Maulaw sila duol kay mga sasala sila. Pero nagingon si Jesus, hindi ako pumunta dito para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. So, yan good. Ikaupat, Jesus invited them to follow him. After meeting their needs, he called them to discipleship. No, kung naging friend na natin yung mga tao, madali na mag-share sa kanila na ano ba yung pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Ay, ganito lang pala. Ganito yan. Maku-curious sila eh. 'Di ba? Na parang sa atin, sa yun lang kayo himuon ang kana dili ta magkaon og
mga di ginadili sa Biblia, magaingon sila na, "Oy, hindi ka pala, bakit di ba bawal sa inyong kumain ng baboy? Tubag ka dahil kabalo ka." Sino may sabi sa iyo? Hindi sa amin bawal kumain kasi hindi kami kumakain. Doon lang yan pinagbabawal sa kumakain. Kaya magtatanong ako sa iyo, bakit bawal sa inyong kumain ng baboy? So, ibabalik mo sa kanila yung tanong. So, ang point dyan mga kaibigan, mga friends, mga aspirant, mga future colleagues, ay makabalot ta kung unsay pamaagi sa pag-Bible study. Sa simpleng pamaagi. Kay sa simpleng pamaagi ay madala nato ang mga tao, mga kaibigan natin sa tiilan sa Ginoo. Sa simpleng pamaagi lang. So, follow me, and he rose and follow him. Evangelism combined care plus invitation to follow Jesus. Nagigugma, nag-care ka sa ilaha, o giimbitahan mo sila para mo follow kay Jesus Christ. Kaya nga importante yung, sabi ko nga, yung karakter, yung knowledge mo, yung nakikita ng tao sa iyo. Spiritual. Hindi lang basta physical. Bonus na yun. Yung physical, bonus na yun. Pero mas maganda pala kung busilak pa ang iyong puso para sa kanila, no? So, SDA Evangelism Perspective, ito yung pinakang last, no? Ito yung pinakang main core ng ating topic ngayon. Christ's method alone bring true success. We must meet people where they are, care for them, win their confidence, then invite them to follow Jesus. Adventist evangelism reflects Christ's balance of healing, serving, sympathizing, and calling to discipleship. At sana ay magpatuloy kayo sa pag-alagad at magkaroon kayo ng kasing-kasing gyud sa ato ang ministry kay kana gyud importante sa tanan as master guides. At mura gyud ang ato ang topic karon, ug happy Sabbath sa tanan, ug ang Ginoo ay magpanalangin kanato. May our Heavenly Father watches over us, watches over you and me till we meet again.